Yo guys, good evening. So yun, habang hinihintay natin yung mga rifle na for repair at for upgrade, so meron tayong ina-expect na darating from Tansa Cavite, meron din tayong hinihintay na isa from Las Piñas, at merong isang BSR-10 na manggagaling pa po ng Kalayaan, Laguna. So ito siya yan. So yun, habang nag-aantay tayo, sinimulan na natin gawin itong dinala sa atin nung Sabado na Block 17, yan, force ng WE. So ito siya. So sa mga user, sa mga owner ng mga ganitong type ng airsoft, alam ko na encounter nyo minsan yung nahuhulog na lang bigla yung magazine pag tinatest ka. So ito yan. So yun din, same issue rin ng unit na to nung pinadala sa atin. Kaya nawala na rin yung ganito niya. Yan yung pinaka mag catch or sa mag release. Kaya nagpalit na tayo ng bago. So yun, advice ko lang sa mga gagamit ng ganitong model, yan, tanggalin nyo na yung pinaka base plate ng magazine para maiwasan yung pagkabagsak ng magazine. At at the same time, pag in-insert natin siya, nasisigurado natin na naglalak talaga siya rito. Yan, hindi siya nalalaglag. Hindi katulad pag nakakabit to, may chance talagang bumagsak yan kasi hindi siya 100% fit dun sa mismong mag catch niya. Kaya pakita ko sa inyo. Example yan. Hindi natin siya nailapat ng ayos, pwede siya malaglag. Kita nyo. Kaya mas maganda, tanggalin na lang natin to. Binabibili naman ng mga mumurahing ganito lang para naman hindi pangit tignan yung ilalim ng magazine natin. Or kung gusto nyo naman, medyo matyaga kayo, tabasin nyo na lang to, mag-DIY kayo, panipisin nyo lang, palitin nyo lang yung gilid nito para pumasok siya dito sa loob ng magwell. So yun lang, ito nga pala yung ginawa natin sa pistol na to. Yan, check nyo. So yan, na-install na natin yung spring sa loob. Lagyan natin ang ilaw para mas makita. Yun. So, install na natin ito. Ito mag-catch. Testing. Okay na. So dito sa loob, wala naman tayong kailangan repair. Linisan lang natin, then lubricate natin. Tapos test pa natin. Gaya natin ang gas. Yun, may leak. Alisin natin yung leak niya. At yun, na-refresh na rin natin yung internals niya. Meron din tayo nakitang konting leak dito sa inlet valve. Ni-repair na rin natin. At yun, test pair na lang yung kulang. So yun, simulan na natin. Kargahan muna natin ng gas para makita natin na wala na siyang leak. Yun. So yun, wala na yung leak. Lagyan naman natin ng bala. Siyempre, manual. Wala tayong speed loader. Kaya yun, medyo matatagalan tayo. Bagay, konti lang naman to. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yun, 9 shots. Huwag na natin ilagay yung pinaka-base plate ng magazine. Test pair na muna natin. Tignan natin kung malalaglag yung magazine. So yun, test pair natin. 6 shots. Yan, tignan natin kung malalaglag yung magazine niya. So yun, paalala lang pala, isa pang nagiging problema natin sa ganitong unit, medyo makapal talaga yung sa mag-release niya or sa mag-catch. Kaya iwasan nating mapisil tong part na to. Kung hindi, mahuhulog yung magazine natin. So, firing. Kita nyo naman, naglalak din siya pag walang bala. At yun, 100% working condition na siya. Good condition na talaga. So, yun lang. Sa owner nito, sir, ready to pick up na. Anytime, pwede mo puntahan dito sa bahay. Then, yun ulit, sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade, message lang po kayo sa page kung anong airsoft ang ipapagawa nyo. AEG, GBB, bolt action sniper rifle. Basta kahit ano yan, send nyo lang sa akin yung picture. Tignan natin kung magagawa natin yan.
So yun lang, maraming salamat po. Message na kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2 anytime. So yun, din nyo lang isend yung mga pictures or video na mga gusto nyo ipagawa. At yun, pag-usapan po natin. So yun lang, maraming salamat. Yeah, Pastor Dawson Sally sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on like I say, you know this shit is tight. Yeah, this is absolute. Yeah, I'm back with Boot. It's lit. La Ferrari, the Jamba Juice. Yeah, we back on the road, they jumping off no shoe. Yeah, shorty in the back, she say she working on the glue.